Nasagip sa dagat sa Candelaria, Zambales ang apat na mangingisdang nawala sa Pangasinan noong Biyernes matapos lumubog ang kanilang bangka dahil sa masamang panahon. Ayon sa Philippine Coast Guard, agad tinulungan ng mga crew ng isang cargo vessel mula Hong Kong ang mga mangingisdang palutang-lutang sa dagat. Nagbigay ng reaksyon ng isang martial law survivor sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa raw siyang magpatawad kung hihingin ito sa kanya. Nakatutok si Dana Tingkungko. Sa bisperas ng kanyang pagbabalik Hawaii bilang presidente, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw siyang hinanakit sa mga nagpatalsik sa kanyang pamilya, na dahilan kaya sila na-exile sa Hawaii. They don't need my forgiveness. If they want it, I'll give it to them. Ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, matagal na raw nagpatawad. Oo naman, matagal na. Yung nanay ko talagang hindi naniniwala, na nangkikimkim ng galit. Alam naman natin, utos ng pangangailangan, may ibang politiko na iipit dyan. Yung iba talaga, walang magawa, kailangan survival din. Pero puna ni Saturo Campo, isa sa mga biktima ng martial law, kung dati raw ay ginigiit ng mga Marcos na walang ginawang masama ang kanilang ama, ngayon tila kinikilala na raw ni Marcos Jr. ang paniniwala ng mga lumahok sa 1986 People Power Revolution. Mas sinabi lang niya, ang nangyari ng sitwasyon na yon, meron silang paniniwala na dapat gawin yon. Meron kaming paniniwala at tutol kami ron. Pero nangyari yon. Sabi niya, that's how it turned out. So yan ang nangyari sa buhay. Posible rin daw na paraan ito ni Marcos Jr. para makaiwas sa kontrobersya. At dahil presidente siya, malaking pananagutan niya, mag-create ng problema kung kukontrahin pa niya ang diwa ng People Power Revolution. Hinihingan pa namin ng pahayag ang iba pang personalidad sa People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mainit na sinalubong si Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii. Doon nag-exile ang pamilya Marcos matapos mapatalsik bunsod ng 1986 People Power Revolution. At mula sa Hawaii, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Ivan Pia, aloha! Mag-aalas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa Honolulu sa Hawaii at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 3 dekada. Nagbabalik si Bongbong Marcos dito sa Hawaii pero sa pagkakataong ito bilang Pangulo na ng Pilipinas. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! Sa muli niyang pagtapak sa Hawaii, ang pulong sa Filipino community ang unang aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos na sinalubong ng malakas na hiyawan at standing ovation. Habang buhay raw dadalhin ng Pangulo ang utang na loob na kinupkop sila sa Hawaii ng mga kababayan. Isa sa mga sumadya ang 90 anyos na si Joe Lazo, isa sa matatalik na kaibigan ng mga Marcos. Binigyang pugay siya ni Marcos sa kanyang talumpati. Ang dating Presidential Security Command ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. naroon din. Maging ang kanilang mga kababayan sa Sarat, Ilocos Norte na sa Hawaii na naninirahan. Naglaan naman ang Pangulo ng sandali ng katahimikan para alalahanin ang mga nasawi sa malawakang Maui wildfire. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. When I tell this story, people do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay, silang nagpapakain sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos, kaya hindi ko makakalimutan. Sa labas ng Hawaii Convention Center, may mga rallyista namang sumalubong sa Pangulo. Bago sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California at kinilala ang malaking ambag ng mga Pinoy sa ating ekonomiya. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal ng pagpapalawig ng internet connectivity sa bansa. Ivan Pia, bukas nakatakda ng mga pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Indo-Pacific Command Headquarters. Dadalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base sa Pearl Harbor, Hickam, West Philippine Sea Support at nakatakda siyang mag-alay ng bulaklak sa wreath-laying ceremony sa Pearl Harbor bago ang roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Honolulu sa Hawaii. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali.
Di nagpakabog si Michelle Marquez, di napasok sa top 10 ng Miss Universe pageant. At talk of the town din ang kanyang Apple Van Gogh-inspired evening gown. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Definitely slay ang performance ni Michelle D sa 72nd Miss Universe pageant. With her charisma representing Filipinas as she made it to top 10. Oozing with confidence siya in her evening gown na black couture serving an ode to Apo Wang Od. 2 parangalang nakuha ni Michelle, ang Spirit of Carnival Award at isa sa gold winners ng Voice for Change category para sa kanyang advocacy. Sa huli si Shanice Palacios ang gumawa ng Her Story for Nicaragua bilang unang Miss Universe ng kanilang bansa. All out sa pagsuporta kay MMD ang fans na nasa El Salvador. Number 1 supporter syempre ang mom niyang si Miss International 1979, Melanie Marquez. For everyone who voted for my daughter, who believes on her, thank you so much for your support. Nagkaroon din ng iba't ibang watch party para kay MMD, tulad ng ilang vlogger at tauhan ng Sparkle. Gayon din ang sa BFFs ni Michelle na sina Rian Ramos at Max Collins. Proud daw sila sa performance ng kaibigan. I love the direction that you took with your whole journey, and we can't be more proud. You made us so proud, and for us, you are our Miss Universe 2023. Sa social media, nagpaabot din ng kanilang love and support ang mga Pinay Miss Universe na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Pinsan niyang si Reyna Hispano-Americana 2017 Teresita Sen Winwin Marquez at Gabby Garcia. Although this isn't the result that we all wanted, I just hope that you all saw the dedication that my team and myself have put on the Miss Universe stage. Thank you so much for all of your love. Kapuso pa rin tayo. So I'll see you all in Manila. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Congratulations, Michelle. Mga kapuso, 36 na araw na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.